Right guys, so good morning. So medyo matagal din po tayong hindi nakapag-update dito sa part na to, no, ng Manila Bay. And by the way, bukas pala to ng umaga, no. I think hanggang alas 8 lang or 9, gano'n, no. Pero hindi tayo sigurado. Pero tuwing umaga bukas siya para sa mga nagja-jogging, sa mga nagbibisikleta. Ayan. Dito tayo. Alam po. Bale dito ang kagandahan lang ngayon mga kababayan ay mapapansin ninyo na yun nga, malinis na, no, yung part na to. Wala na mga dumi ng tao, pasintabi po, hindi na siya mapanghi. Yun yung kagandahan nung ito ay bakuran. Ayan, makita nyo yung bakod na yan. Kaya tsaka may oras na lang yung pagpasok dito, no, sa lugar na to. Hindi na katulad ng dati na open hanggang sa nagiging tirahan na ng iba nating kababayan na walang tirahan. Ginagawa na rin nilang kubeta itong bahagi na to ng seawall. Meron lang kasi tayong nakitang picture sa Facebook, no, at yun ang hahanapin natin. So yan yung picture na yan, makikita nyo sa screen. I'm not sure kung dito ba siya sa part na to, pero sigurado tayo na dito yan sa kahabaan nitong seawall na to, no? So mapapansin nyo sa picture na yan na sa part na to, ngayon batuhan yung makikita ninyo, no? Ngayon makikita ninyo dyan mga batuhan. Dun sa picture na nakikita nyo sa screen ay napapaliguan pa, no, dati itong bahagi na to ng Manila Bay. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1970 pa ata, no, or 1977 yung picture na yan nakita natin. So dito yan siguro. Makita niyo na buhay yung beach, no, malinis. Yan. Meron silang yan. So nung hindi pa to nasisimulan na ayusin noong mga panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ayan, so napakarami hong mga nagsusumba rito dati, no. Itong bahagi na to, punong-puno yan ng mga nagja-jogging, mga nagsusumba, mga nagtatambay, no. Ayan, as in talagang punong-puno. So lalakarin natin hanggang dun sa may gitna, doon sa may tawiran dito sa may Raha Sulaiman. At kung mapapansin nyo rin dun sa picture, no, mas mababa yung seawall. Ngayon nadagdagan na to, mas mataas. Sa ngayon yung part na merong buhangin dito is yung dulo, ito. Yan. Itong kadikit nitong yacht club. Diyan meron dyan buhangin na kahalintulad ng makikita nyo sa mga pictures na hinahanap natin, no. Ayan. Ganda ng panahon ngayon dito, no. Mga ganitong oras, marami ang nagpapaaraw talaga sa Manila Bay. Nung dati nga na ito ay hindi pa or wala pang bakod, marami yung kababayan nating bumababa dyan at naglulublob ng kanilang mga paa. Kasi nga, diba, no, sa paniniwala ng marami na kapag nilublob mo yung paa mo sa dagat, kahit pa paano ay may ibsa, no, or malulunasan yung sakit na nararamdaman, kung ano man sakit yan. Ganda, ayun, no. Ganda. Mamaya ito pabalik, ang ganda ng view nito. Tsaka napansin natin na unti-unti na ring
nagkakaroon ng buhay yung mga halaman dito, yung mga damo, yung mga nyog ay nabubuhay na uli. Kasi nung time na ito'y bukas pa, nakakalbo na yan dahil nga dyan nag-i-standby yung mga taong namamasyal dito, kaya nasisira yung mga damo. At tapos napansin din natin, ayan, kukunti lang yung mga basura ito. Tapos nandun pa rin yung mga taga DPS Mandaragat at araw-araw pa rin po silang naglilinis dito, no, sa kahabaan ng seawall dito sa mga batuhan, pati doon sa may Manila Yacht Club, yung buhangin doon. Matatanaw naman natin dito ang Dolomite Beach. Ayan, oh. Ayan yung Dolomite Beach. Marami ang nagsasuggest, no? Marami ang nagsasuggest, mga nagko-comment na sana daw ay pahabain na lamang yung Dolomite Beach para mas mahaba yung pasyalan ng mga tao. Kasi yung Dolomite Beach nasa 500 meters lang yan, no? Kung lalagyan ng Dolomite sand itong kahabaan na to, around 2 plus, no, 2,000 plus kilometers, no, yung haba ng ano na to. So talagang medyo matagal-tagal yan. Ito. Doon tayo sa may bandang gitna. Dito rin sa part na to, noong time ni dating secretary ng DENR Roy Cimatu, na marami tayong nakitang mga culvert, no, o yung mga imbornal na nakakonekta sa mga gusali. Tapos dito ang diretso sa dagat ng Manila Bay, kaya yan ay agarang pinasimento ni dating secretary Roy Cimatu. So papakita ko rin sa inyo yung ilan sa mga inayos, dinagdag dito sa kahabaan ng seawall na to, no, dito sa Baywalk. So mapapansin nyo yung mga vegan tiles na yan, bago rin yan. Tapos ito mga kanal na to, dati barado yan, pinapalitan na rin ng bakal yan. Ano, ngayon maayos na yan, wala nang bara. Dati punong-puno yan ng lupa. So ang tendency, yung tubig hindi nakakadaloy. So nagkakaroon ng mga stagnant na tubig dito sa kahabaan na to ng yan, dito sa may part na to ng simento. Hindi ang ang aliwalas. Tapos marami din na nagtatanong sa atin, ano daw ba yung amoy dito. So sobrang sobrang refreshing ng amoy ngayon. Wala ka nang maamoy na amoy etchas or mapanghi, kasi nga wala nang mga nagdadagdag pa ng dumi dito. May mga gwardiya rin dito, tsaka ito pa pala yung mga nadagdag itong hagdan dito. Tapos may hawakan siya, no, kasi nga tumaas itong seawall na to, pinataasan nila, kaya mahirap naman umakyat, lalo na kapag may mga kasama tayong senior. So mas easy access kapag may hagdan at railings. Ito matatanaw din natin dito yung ginagawang reklamasyon. Anong natanaw dito? Ayan. Mataas yung buhangin, no? Taas ang tambak. So napaka-aliwalas ng Manila Bay kapag ganitong umaga. Mamaya-maya mahangin na yan, tapos medyo may alon. So ayan, pansinin nyo, itong ating mga taga DPS Mandaragat ay araw-araw na naglilinis po rito, kaya salamat tayo sa kanila. Kasi nga napapanatiling laging malinis yung mga batuhan dito, hindi nasisingitan ng mga basura. Araw-araw sila naglilinis dito.
Kung hindi kung wala siguro naglilinis dito ay baka talagang tonelada ng basura yung makikita natin dito. Yung iba naman doon naglilinis sa Dolomite Beach, mga taga MMDA. Dito sa bahaging ito, dati grabe, napakarami mga nagsusumba dito. Ang saya dito dati sa part na to ng Manila Bay. Yun nga lang ngayon dahil nga sarado, so pumunti. Yung iba sa Dolomite na, mas pinili na sa Dolomite lang mamasyal. Basta makapagpahangin lang sila, makapag-jogging dito sa Manila Bay. Ito yung ano, yung may part ng buhangin dito. Ayun, sa part na yun. Ito, yung dulo na mayroong buhangin. Ito.